this is still your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. And you're still tuning in to your number one good vibe station. It's GV 99.1, your good vibes. And guess what mga ka-vibes? Hindi ako nag-iisa today dahil kasama ko si DJ... Si DJ Kaka, yung kaganda yung kapitbahay. Mga ka-vibes, we're here. Live na po kami sa ating Facebook. Kaya naman check nyo na dahil meron kaming kasama. Yes, and I'm super excited. And I'm sure na yung mga ka-vibes natin ay super excited na rin, DJ Kakay. Ano ba? Ano mo? Siyempre magpapakilala na sila. Yes. Pero bago yun, meron kong sasabihin muna. So bago sila magpakilala isa't isa, here's my second babala for today. So our guests have an upcoming gig later this afternoon na sasabihin nila mamaya kung saan. So ang aking babala sa inyo mga ka-vibes, wag na wag kayong hindi pupunta sa gig nila later, okay? So dahil marami silang hit songs na inihanda para sa inyong lahat. And eto na nga, DJ Kakay. The one and only mga ka-vibes, ikaw na magsabi. Ayan. To the honor. Papasok ko lang Yes, sa yan. so ito na nga, isa-isa na magpapakilala ang Over October. Yeah! Hello, hello. Hello. Parang ako din Kamusta naman ang biyahe Kamusta nyo? naman po? Okay naman. Bilis lang Bilis lang, yeah. Oh. Ooh. And we heard that you came from Baguio, right? Kahapon, yeah. Nakauwi naman kami bago Kanina. pumatay. Kanina lang din. Kanina kami nakauwi. Kanina lang din. No? Yes, so yan, isa-isa na sila magpapakilala. Sige, ako na muna. Ako si Lua, yung gitarista ng Over October. Say hi! Hello, hello, hello. Hello, ako po si Janessa, yung drummer ng Over October. Yay! Hello, ako po si Anton, guitar player also. Wow! Hi, I'm LJ. I'm subbing for Jorik for bass. Hello! And, Hello po sa lahat. Ako po si Josh. Ako po yung singer po. ay, wow! Hello everyone! Welcome na welcome kayo dito sa GV 99.1. Joshua. Oh, Opo. yun. Dalawa. So para ma-differentiate, Lua na lang ako. Lua! Oo, si Sige. Lua. Well, sabi ko pa mo, pwede kaya Joshua B and Joshua L? No, thank you so much for clarifying. Kaya may question sa atin si DJ Bella. Ayan. Ano ba ang iyong unang katanungan sa kanila? Alright. So yun, super interesado kaming malaman. Ano nga ba yung ibig sabihin or the story behind your band name na Over October? Well, nabuo kami nung college. Mhm. Tapos, nagsimula kami ng duo lang. Kaming dalawang Joshes. Si Josh Buizon and ako. And, parang, ang tagal namin pinag-iisipan yung pangalan actually. Marami kami mga other band names in mind. Pero, nagsettle kami sa Over October kasi we found something in common nun na pareho pala kami October pinanganak. Uy! So, parang, okay, sige, let's work with that. Kasi, parang yun naman yung, So, we thought of words that sounded really good together with October. So, yeah, Over October just felt natural. And sakto parang finals week nun. So, parang we wanted October to be over with. Mga ganong pakana. So the band started with you, Lua and Josh, for the Over October name. Well, hindi pa kami Over October nun. Nagduduo lang kami mga acoustic gigs. Parang Josh and Josh, ganon. Tayo. And then, paano talaga literal na buo yung isang banda ng Over October? Mga ano? Paano ba? Nag-umpisa silang dalawa lang. So eventually, isa-isa kaming kinuha ng Joshes. So, kasi kaming apat, lahat kami puntang Ateneo. Galing kami Ateneo. So, doon kami. Alright, so schoolmates din talaga Schoolmates kayo. kami Yes. lahat. Tapos nice. si Jorik, yung bassist namin, childhood friend ni Josh. So, yun. Ang nice. I'm very sure yung university ninyo ay very proud sa inyo. Sana. Hindi kayo sure? Baka naman, natin na yun. Sure kami. Ateneo. Oo, shout out. Ayan. Sasabuo naman kayo during university days. Ano yun? Di ba something like the band, kinuha na kayo isa-isa, sabi mo nga kanina. Paano yun? Is it like really something that you really wish for nung medyo bata-bata pa tayo or nung panahon na yon para mabuo yung band? Bata pa rin naman kami. Oh, grabe kayo. Oo. Oo nga. Nakagraduate ko lang last year. Ano ba guys? Why? Menace yung parang Yung ayun, totoo. talagang is really something na talagang push mo, talagang gusto natin gawin na maging mapunta sa banda or maging member ng band. Well, lahat kasi din kami nung magkakilala kami sa Ateneo kasi lahat kami nasa music org doon sa Ateneo Musicians Pool. So,
ano na yun, parang naturally lang. Yes. Hanap namin ng isa't isa kasi alam na namin lahat kami musikero. So parang meant for each other kayong 5. Right? Nag-group kami together dun sa isang event ng Ateneo Musicians School, yung recital. End of the year, parang culminating event siya nung org namin. So, pagka-group kami ni Josh and ni Janessa, tapos, kaya rin si Janessa yung una namin recruit. And then si Anton is yung president ng org. And then we had another bassist dati, si Andrew Depano. Pero he's now with Ben and Ben. He left nung early days pa lang kasi he transferred to UP. Tapos marami rin siya ibang banda. Ganun kasi noon pag bassist ka, kunukuha ka ng lahat. Oo, parang na-outsource ka ng iba. Oo. Ganun siya. Na ano. Yeah, so we got Jorik naman. Pero, So, ayan. since university days, paano paano nyo nakikip yung friendship during Totoo, di ba? university na up until today, di ba? Paano nakikip ang friendship? Ano mas secret nyo? Ano ba? Kasi madalas lang din kami mag-hangout na yung pagkatapos ng gig, kakain, or pagkatapos ng practice, kakain. Puro kain na lang. Kain no? talaga. Kain talaga eh, yun yung bonding I think yung experience. maganda rin, kaya rin kami tumagal na ganito. Kasi yung foundation naman of the band is yung friendship namin sa isa't isa. Yun, may mga times na, like, hindi naman kami lagi magkasundo. Pero I think that's what made it stronger, yung the way we try to move forward dun sa mga kung anong alitan namin before. Yes. And syempre, hindi naman maiiwasan yan, right? And of course, when it comes to your friendship naman, how do you keep your bond talagang tight, ganon, while pursuing your passion together? Team building, joke lang. Ayun, Joke lang. Sali kami doon. Paano ba? Parang Nagko-call natural. in. Yun, may mga mutual interests kami. Parang natural lang naman yung pag-maintain ng friendship eh. Just really open communication. Pag may mga... Nag-agree ba si Anton? Super agree. Kasi, parang nakakatawa kasi dahil lagi kami magkasama. Kami rin naman yung closest friends ng isa't isa. So, syempre, pag may mga araw na hindi busy, tapos gusto magkita, mag-hangout with friends, sila lang rin naman yung, I mean, we look for each other sa company. So, for company, I mean. So, yeah, masaya. Ang saya. Oo nga. Ayan na, kayo ba mga ka-Vibes, meron kayong question para sa kanila? Pwedeng i-send sa aming mga numerong 0967-069-5768 or to 0908-516-4466. You can also send us a chat sa ating Mixlr and sa ating Facebook. Yay! Yes, live na live tayo sa ating Facebook page. That's GV99.1. Oo, dito sa ating segment na Over October's Overview. Kaya mga ka-Vibes, send us your questions. See you later daw. Sabi ni Mariel. Hi, Mariel! Si Mariel na ating ano. O, ano bang, And ano yes. pa bang, ano So, mga- syempre marami tayong questions para Yes, sa ating oo. guests for today. So, syempre, nag-enjoy lang kayo sa college, right? In-expect nyo ba na makakarating kayo kung nasaan kayo ngayon? Like having tours, performing on big stages together. Honestly, yun naman talaga yung dream. Pero wala naman parang expectations na for sure after ilang taon, ito na yung magiging itsura ng banda, di ba? Yeah. Medyo maraming surprises this year. Ang daming first time na gawin this year. Kasama naman talaga sa goals nung nagsisimula. Kasi, I mean, especially nung nagsisimula ka, yung mga pangarap mo, nandun pa, di ba? So, hanggang ngayon naman, we try to keep our dreams really, So, yun. Ako curious ako kay Janessa. Pwede mag-question? Sure, of course. Talagang, I mean, you're playing the drum. Ako doon talaga ako na-amaze talaga. You're, alam mo, sabi kong, hala, talaga si Janessa ang naka-assign for drums. Is that like really something na nung bata ka pag ginagawa mo na siya, na ayan, up until now? Nag-start ako since 8 years old ako nag-start ng drums. Tapos Talaga? nag-start ako sa church. Kasi Oo. sa born again Christian church ako lumaki. Tapos may drums doon. Tapos yung kwento ko actually, syempre lahat ng bata gusto paglaruan yung drums. Tapos Oo, pinagbawa lang kami. Sabi, wala naman sa inyo talagang marunong. Tapos punta ko sa mama ko, Ma, gusto ko matuto mag-drums. Payagan ako mag-drums sa church. So, nag-lessons ako. Tapos from there, talagang, yun na, naging everyday mag-practice Oo. back then. So yun, talagang nakahiligan Ayun. ko. So, very young pa lang talaga siya. Nag-start na siya. Well, how about the others? So, at what age did you first start playing an instrument and what sparked your interest in music? Ako nung... Magsasabi ng edad. Malalaman ng edad nito. On yun. Yeah, nung 10 years old ako. 10 ba ako nun? Or 9? Maaga rin ako nag-start kasi church player din ako. Kasi tatay ko pastor, so... Hindi, pero active ako sa church and yung
yung school ko is a Christian school. So, meron kaming parang chapel service every week. Tapos, kumuha sila mga students to play for the chapel service. Noong ang una ko instrument is keyboard talaga, piano. Kasi parang, bakit ka ba ako nagpiano? I think parang yun yung default na, pag gusto mo music nun. And then, nung grade 6 ako, May journey pala talaga siya. saka ako binilan ng sarili. Naisip ako mag-gitara rin. Kasi kuya ako nagigitara rin. Tapos parang sabi niya matuto daw ako mag-gitara para may sumasabay sa kanya. Tapos, yun, binilan ako ng gitara ng grade 6 ako. Tapos doon talaga ako natuto mag-gitara. So medyo naiwan ko yung piano kasi wala akong sariling piano noon. And then, ayun dire-diretso na from there. Hanggang ngayon, nagigitara pa rin ako. Church din talaga yung humasa sa akin. Kasi every week ba naman kailangan mag-aral ng kanta, multiple songs, tapos masasanay kang tumugtog sa harap ng tao. I mean, it helps with the confidence, diba? And na-establish din yung practice routine ko with that. Ang dami palang pinagdaanan ni Lua. How about si Josh naman? Well, ako naman, I was homeschooled naman during my elementary days. So, ever since I was young, surrounded din ako with music because my mom was also a singer and my family is a very musical family. So, from a very young age, the music was everywhere already. Tapos, I learned also piano before, guitar, and then of course singing. I also, like my mom was a songwriter also. So, from a young age, I was trying to write songs for fun lang. Tapos, we only started taking it seriously actually sa college na talaga. Well, not even seriously. Fun pa rin. Naging serious na lang in the long run. Oo. Pero yun, so from very young age and then also in church, I got to practice my skills also. Nagsaserve din ako as a singer and playing acoustic guitar as well. So, yeah. Ayun. Si LJ naman, syempre. Dahil may entry siya, di ba? Hindi naman pwedeng wala. Yes, hi. LJ, umamin ka, ilang taon ka nun? Same lang din with others. I started my journey. Sa church din ako natuto tumugtog and first instrument is guitars, of course, tapos high school, yun yung times na pag may hawak kang gitara, sikat ka. Sikat ka! Yes! Oo! Ikaw lang yung may alam tumugtog ng Your Call. Sa intro ng magbalik. Yeah, doon ako nag-start. Tapos parang, as a kid kasi, my mom is a singer din. So kumakanta din ako nung bata ako. And then eventually, until now naman. But natutunan din mag-guitars. And then sa church, kailangan ng bahista, walang bahista. So, The story of 90% sa mga bassist yan. And DJ Kakay nakakatuwa kasi hindi lang sila like family of musicians but then very active sila sa Oo church. nga. Yeah, So and- do you consider yourself like a Christian band? Just a curious question though. Well, we're Christians, pero I guess hindi lang limited to the... Yeah, Yes. okay. Sabi nga ni ni Candy, hello po, di po ba kayo napapagod sa dami ng ganaps nyo this month? Ay. Syempre push talaga, no? Kaya ikaw naman, Candy, abangan mo sila mamaya. Saka ba, nasan ba siya? Ayan. Sabi niya, see you daw later. Ay, dahil pala nag-aabang for later's event. Super excited ng mga ka-vibes natin. Mapapa-age reveal ba daw? Wag na, Si next Anton po. question. Si Anton daw. Ayan. Ako, 22 years old lang po ako. Kaka-22 ko lang. Luwais 2002 kasi ako pinanganak. 22. Ay, napatay. Valid ID daw, Lu. Valid ID daw. May Ako bahala, nag-disagree ako dito. bahala. Ano ba guys? Oh, ayan. Alright. So let's talk about your to the end. May gusto mag-age reveal. Yes, at 23 and 2 months po. 2 months. Let's go Gen Zs. Yes. Let's go, Gen Z. At yun na nga, yung song nyo na ikot, ang inyong viral song, has over 67 million digital streams. Ang dami nun. Congratulations! Kasama siguro lahat. Making it the most viral and hit song as of 2024. So ano yung reaction nyo naman nung nakita nyo na yung song nyo na to ay minamahal at patuloy na minamahal pa rin ng ating mga kababayan? Ang daming hindi makaamin. Grabe. I think yung song na to talaga yung nag-push namin this year. I mean, game changer siya in terms of like our career. So, hanggang ngayon pinaprocess pa rin namin kasi ang bilis ng mga pangyayari. Kasi ayun yung thing with virality, di ba?
biglaan. Tapos parang kami, I mean, I would say na handa naman kami to like take advantage of it. Pero sa bilis ng mga pangyayari, parang wala pa akong time to like fully absorb na nandito na kami sa level na to. Pero kahapon kasi nag-uusap kami kanina sa kotse ni Anton na parang napag-usapan namin yung birthday sa lubong ko last year na ito yung may ginagawa kasi kami na parang basta kumakain kami sa labas. Tapos napag-usapan lang namin. Tapos parang naging topic lang is, grabe no, isipin mo last year, kung sasabihin mo sa sarili mo na next year magka-concert ka na 2 araw na sold out. Tapos may hit song. Parang maniniwala ba yung sarili mo? No? Parang na-manifest na talaga siya nung time na yon. And congratulations ulit. Congratulations. Maliban sa ikot ako, gusto ko yung Anong gusto mo doon, DJ Kakay? Hindi yung kantang kaakit-akit. Ay! So, Ayan. mamaya i-play Hindi natin. kasi yan. sabi nga sa tuwing lalapit ako nawawala ang angas ko. So saan kayo nawawala ng angas? Yung totoo. And kanino? Si Anton, ayan. Si Anton kasi sabi dito, Ako po Anton! sa Flying Ipis. Flying ibis! Sorry, akala niya butterfly kasi siya. Kaya, Pagbigyan. kaya Kaya about si LJ, saan nawawalang angas mo? Nahiya na si LJ. Sa MMDA. MMDA. May traffic violation pala. And yes, so yung Ikot is written by the two of you. Lua and The two Josh. Josh, yes. So can you share the idea behind Ikot and how did you come up with this song? Gusto naming malaman lahat yan. Being this Ikot is your viral song. Actually, nagsimula siya, nagsusulat kami ng banda, nagtry kami magsulat ng kanta kasi, well, I mean, one of our songwriting sessions. So, nagsimula siya with a riff and paulit-ulit lang yun. So, may melody na, arrangement, ginawa namin na, so may ganong hook and then sinulat namin muna linatag muna namin yung chords and yung verse. And then, para may general arrangement na nun, alam namin na gusto namin na ganitong bridge by this time. And then, nung inupuan na namin ni Josh together magka-call lang kami nun sa Facebook, tas meron kaming Google Doc. Para kami naggumagawa ng college paper. Nice. Tapos, nag-iisip lang kami ng okay, tungkol saan yung kanta. Since yung melody niya parang paulit-ulit, tapos bumabalik dun sa hook, bakit hindi natin subukan magsulat ng around the topic ng paulit-ulit, paikot-ikot. So, kaya siya naging paikot-ikot kasi may kanta na rin kasi kami na nagsimula sa paulit-ulit yung lyrics. So parang, sige, gawin natin paikot-ikot. Ano yung magandang topic na i-discuss sa paikot-ikot na wala pa kaming scenario nun. Alam mo namin, gusto ko yung hook na paikot-ikot lang. Paikot-ikot yung concept ng So, yun. Kailan ka ba umiikot-ikot? Kailan mo ba nararamdaman na paikot-ikot ka lang? I guess when you're in that situation na hindi mo alam anong gagawin mo kung uusad ka or not with. Well, I mean, rinelate na rin namin sa relationship, I guess, na parang nandun ka nasa part ka na ng relationship nyo na hindi mo alam kung aamin ka na o hindi. Kaya paikot-ikot ka lang, bumabalik ka lang doon sa, basically indecisive ka. So, bumabalik ka sa unang, mo. And then, from there, sinulat namin yung verse based on that topic. Actually, si Josh may nasulat na nung second verse noon. And then, trinabaho na lang namin yung ibang parts. So, yun. Since paikot-ikot, hindi makaamin, so yung first start with, aaminin ko ba o baka bigla lang mawala, etc. etc. Ayun, tapos nabuo na siya. Mabilis lang isang gabi lang ata namin inupuan yung Ay, lyrics. grabe, ang galing. Ang galing Ganda nung naman. pero bakit kasi kasabi ni Cassandra, nagkaka-trust issues na kami, Ovo? Bakit? Cassandra? Iba ba yung Dahil sa kwento ko? age? Dahil saan ba? Baka iba yung ilang yung kwento kasi, kaya sabi niya I love you daw. Yung kwento. Ay, meron kanta si since we're talking about your music na, sabi ni Candy, based on personal experience po ba yung song na Muli at Lumayo? Si Candy Alisa ba to? Oo. Parang kilala niyo na. Ay, nako. Ay, Candy Alisa. Mga fan, Hi. mga solid Oo Octobers. nga. Hindi, may mga suki card sa mga gig namin. Usually naman yung songs namin, mga made-up scenarios. Yung Ikot actually is a made-up scenario lang rin. Na, I'm sure a lot can relate. Kinuha ko yun sa mga pinapanood kong mga, very Wattpad nga siya, di ba? So, each of one of you, are you really like required to parang
create a lyrics, yung parang gano'n, mag-compose ng song? Actually, mostly kasi yung composers namin yung Joshes. Parang yung ano namin is yung sa areglo, sa arrangement. Kami magkakasama kami talaga doon. Pero in terms of lyrics, kahit sino naman, parang hindi naman dapat silang dalawa lang ganun. Pero silang dalawa talaga yung magaling sa songwriting. So, pinubayan nyo na sa kanila. ano naman. Yes. Sabi ni Kurt, kaakit-akit daw kayo. Oh. Ay, Kurt, ha, ikaw. Chumichika ka dyan. And meron kayong latest album na Make Believe, right? So, ano naman yung inspiration behind your latest album? Ooh. Actually, ano siya mga parang compilation siya talaga. Yung unang plano namin was to make a compilation of songs na single-worthy. Parang yun talaga yung mindset going into the project. Kaya, if napapansin yung mga kanta, parang may sarili-sariling identity. And, kaya rin siya make-believe kasi parang each song tells a story. Parang a make-believe story, a make-believe scenario. Diba? So, ayun. Pero ang ganda lang rin na somehow it ties it up into like one, Common theme. cohesive. Ay, curious na naman talaga. Ang dami kong curious question. Doon sa album na Maybe Tomorrow, maybe today, maybe tomorrow, meron kasing song, sabi nga, song number 5. So, bakit song number 5? Alam ni Anton, can you share? Bakit siya? Song number 5. Kasi number 5 siya sa tracklist. Gusto nga nila gawin siyang number 4 sa tracklist para pero para ironic. Tapos pinagdebate pa namin yun isa sa mga kunong fights na. buti na kayo mag-disband dun eh. Oo, parang si Luata, hindi dapat kahit minsan tatlo kami, hindi dapat song number 5, tapos gawin nating number 4 sa tracklist. Okay, napaka pala. Kaya naging song number 5, open close parentheses. Kahit minsan. Yun yung compromise namin. Oo, yun na yung naging kasunduan. Grabe, napaka pala. Kaya sobra ako na-curious nakita. Ang hirap kaya song na inisip talaga siya. ang hirap mag-isip ng title ng kanta. Minsan kasi yung ikot at least kasi yun yung main theme. Pero yung mga kanta namin na iba, hirap na hirap kami lagyan ng title kasi nauuna yung buong Lyrics and okay, ano magandang title for this song? Kahit nga nung nagsimula kami para sa title, para sa band name, hirap na hirap kami. So I think hirap talaga kami with naming things. And yon. So, nalagyan nyo na ng mga pangalan yung mga kanta. And kailan nyo naman malalaman na yung song nyo na is ready to be released? Ooh. good question yun. I think you'll never know. You'll only know to yourself na as long as na you're happy with it already. But you'll really never know if ready siya to be received by other people. Yeah. Ganun pala yun. And yeah, so how long does it take you naman to compose and finish a song? Depende sa kanta eh. Some songs, Iba-iba rin. some songs we spend a lot of time with. Yung ikot yung lyrics, I guess isang gabi. Pero yung arrangement nun, medyo mga ilang sessions yon sa studio. May songs na like lumayo na sinulat namin sa studio na mismo. Muli isang gabi. Yung 1, 2, 3, ang tagal 1, na 2, din 3 pala. matagal. Oo, 2017 pa yung first draft nun. Tapos iba pa yung tunog nga. Iba pa yung tunog noon. Tapos binalik namin siya recently. Tapos yun, iba na yung areglo. Minsan taon din talaga, no? Oo, Yung kinakailangan para matapos yung isang kanta. Alright, so we just delved into the world of Over October and their music-making process. So next up, we'll have a fun game! Okay. Yeah, so abangan nyo yan, mga ka-vibes! But for now, let's have a quick break. Magbabalik kami. Again, this is DJ Bella. With DJ Kakay sa inyong number 1 Good Vibe Station, GV 99.1. Hola, this is still your DJ Bella and you're still listening to your number 1 Good Vibe Station. It's GV 99.1, your Good Vibes. And kasama ko pa rin ang ating kasama DJ. yung kaganda yung kapitbahay na si Kakay. And of course, ang ating guest band for today, ang Over October. And sila ay makasama pa rin natin para sa ating talk segment na Over October's Overview. At ngayon, syempre, DJ Bella, ano bang gagawin natin? Siyempre, maglalaro tayo, DJ Kakay. Sabi ko na nga yung kanina, nakalimutan ko daw patayin yung mic. Nayari na naman ako. Ayan. And yan na nga. So, it's time. It's game time, DJ Kakay. Go mo na yan. Napakasimple lang naman. Oo, Magbibigay tayo very ng easy words. lang. So, makikikulitan at sing along muna tayo with our
over October Band. It's in a very quick game called GV Song Association. So, paano ba nilalaro yun? So, I'm sure you guys are familiar with this. So, basically, the mechanics lang naman is we will tell you a random word. So, we prepared 8 words for you today. Konti lang. Yes, konti lang. Yes, and anyone can sing a lyric that has that word. So, paunahan lang mga ka-vibes, okay? Kung sino ang maunang makaisip at makakanta, siya ang winner. May papremyo ka? Meron. Magkalaban pala kami. Parang may premyo, no? Para may papremyo ka. Competition pala. Okay, sige, game. Ready na si Lua. Naging competitive bigla. Pero sino pinaka-competitive sa inyo? Meron ba? Yung feeling yung mananalo. Wala naman. Wala. Oo. Ako kasi secured na ako kahit di ako manalo. Hindi na kailangan ng Pero prize. gagalingan niya pa rin. Siya yung magaling dito eh. Yun nakakainis eh. Pero usapan pa namin kanina, okay, ikaw yung manok namin, Lulu. Yung pala kami magkalaban. Kaya pala tahimik lang sila eh. Nag-iisip na siya ng kanta, no? Ayan. So, ang ating first word... May pa-practice ka Ay, muna. sige, practice. May Sample. papasample ka. Sige. Sige nga. Ang sample natin na word ay... Ay, talaga nakikinig sila. Ngiti! Sa iyong ngiti. Bilis. Ako'y nahulog. Ay, yun na nga ba yung sinasabi natin eh. Ready. Diba? Walang gat yun ah. Ang bilis nun. Kalaban natin si Lebron James. So, eto na nga. Game Yung na number talaga. 1 word natin. Game na to talaga, ha? Ayun na yun talaga. Promise. The first word is... Muli. Muling nanghihina. Hotel ba pagkanta namin? Kanta namin yun eh. Pero mali, muling yun bro, hindi muli. Di pwede, disqualified ka na bro. Sige. Ang kulit. Nakita kang muli. Sasabihin ko nga. Oh. Ba, ito din daw dapat si LG eh. Sorry. Sige. Ayun na daw Okay yun. na, Yun na daw yun. Sige. Alright, so winner. Siyang winner. Alright, ang next word naman natin, DJ Kakay, ay... Sige, push mo Okay na, yan. push ko na to. Oo. Missing. I'm Missing officially- you. Oh, sige. Ooh, ain't nobody doing like you. Same song. Iba lang yung start niya. Iba Ako lang sa yung missing okay. eh. siya. Missing na agad dapat. Same. Alright, so 1 point. Para kay Okay na. Luca and Kay Lua Josh. tsaka Josh. Lua! Di ba na Lebron Luka Doncic pala? Lua and Josh. Alright, so ang next word naman natin ay... Forever. Forever's not enough for Wow! me to Lumalaban! May lumalaban Partida, wala. sa'yo. Partida pa yan. Oo nga. Walang boses na laban. Hoy, yung mga nasa gitna, ano naman? Fighting! Promise, Fighting. nagtatry kami. Oo. So ano kami? Hindi, pero si Cheerleader. Janessa, bigay mo lang yun daw yung drumstick niya. Ayan. Nasaan ba kasi yun para? Hindi na nabigay ko. Okay, Ano ba ready na sa yan? next word? Ang next word natin ay... Today. Today's gonna be the day. Kala ko pareho yung kanta. Actually, buti ko na rin kantahin yun eh. Naabutan yata sila ng kodigo ah. Parang may kopya. Na-send agad yung word sa kanila. May review. Oo nga, parang may nagka-reviewer na nga sila. Alright. Luto. DJ Bella, binigay Parang mo ba sa sinend, kanila? oo, sinend ko sa kanila. Sinen, may favorite Meron po pala eh. Luto, Hindi na po luto. makatarong Dapat yung... binigay din natin kay Anton, Oo nga. kay LJ, tsaka Janessa. Grabe ka! Yung sa next na visit nila, sa kanila ko naman. May reason po kung bakit sila po yung nagsusulat ng kanta. Ramdam na ramdam ko na kung Galing. bakit. That's why. It shows. Okay, so hindi na natin papatagalin. Ito na ang ating next word. Light. Light of my life. Ano na kasunod? Different from the rest, far above the other. Kanta natin yun eh. Light of the world, shine on me. Kala ko yun yung kakatahin mo actually. Hirap. Wala Ayoko na na. ano. Kahit ako din eh. Kaya mo na yun, no? Kayang-kaya yan. Kaya mo na yan. Okay, ang next word naman natin ay sandali. Sandali lang. Ayoko. Bakit? Mababawi! Si Janessa. Akala ko yung sandali na lang. Oh, pwede rin. Pwede rin. Pwede. Hoy, bawi naman yung dalawa. Ito na, para sa inyo na to. Please, wag na kayong sumagot. Yung nakasagot na. Anton, hindi ka nag-cheer! hindi talaga. It's your time to shine. Ang ating final word ay... So, silang dalawa na lang maglalaban. Flower.
Flower. Find myself flower. Ang galing! Thank you. Thank you so much! Hindi pa kayo lyrics ko. Diba? Okay lang, singular lang. Isa lang yung kailangan mo. Flower lang. Baka mamaya flower siya ni Jisoo, Yes. diba? So ayan, pinasample na tayo ng Over October and I hope you enjoyed that mga ka-vibes. Sige, go. Go mo. And yun na nga, so magchichikahan ulit tayo, DJ sige. Kakay. Dahil pinagod mo sila kakaisip ng lyrics Ikaw Yeah, so chill-chill DJ naman tayo. Bella. Chikahan na naman tayo ulit. Yes. Parang wala na silang ichichika sa'yo. Meron pa! Meron pa. Okay, sige. And interesting yung mga next questions natin. So we all know that the Philippine music scene is undeniably competitive. Right? Napaka-competitive. With countless bands out there. Ano tingin nyo yung unique sa inyo? Oh. Yung hair ni Lua, feeling ko talaga. Oo nga. Well, may mga iba rin nakatingin. Oo nga. Joke lang. I want to say unique. Mhm. Pero I think, actually, di ko alam. Hirap naman yan. Hirap. Kasi sa kalakaran na to, parang lahat nagawa na ano, Mhm. Oo, naman. eh. Pero sa amin, gusto namin talaga gawin yung anong gusto namin. Kung anong gusto. Oo, yung branding na gusto namin, yung mga kulay at mga suot na gusto namin. Parang go lang ng go sa ganun. Pati sa music, parang ayaw namin pag-isipan na sulat natin to para maging hit. Oo. Parang sinusulat lang talaga namin gusto namin isulat. Tsaka yung pagtugtog, yung areglo, yung kung anong feel namin. Tapos, naging grateful na lang kami na ang daming nakikinig or ang daming nagiging fans. I Sa think ganun. one of our strengths, I guess, not really, I won't say unique, pero one of our strengths would be yung relationship namin with our core fan base, yung Octobears. Yung mga nagko-comment dun. Yeah, Ayan, the shout Bears. out sa mga The Octobers! Diba? Kasi kasama namin sila kahit nung simula pa lang. And Oo even yung mga nga bagong dating, like, wini-welcome namin sila lagi with open arms and nakakatuwa yung community na na-build around it. And it makes releasing music so much easier if you know na meron kayong community of supporters na susuportahan lahat ng ilalabas nyo. Less pressure on us eh. So, mas ano lang, mas makaka-focus kami to just release music that we like. And, syempre, inisipin namin ano magugustuhan nila. Pero, nandun, less pressure to like make quote-unquote hits. More on expressing ourselves talaga yung nagiging focus. Ayun. And I think may naisip akong unique sa inyo. Yes. Yung nag-start kayo sa university. Parang wala pa ako naririnig na something na gano'n na nag-start sa university. Marami naman. Marami din. Oo, I think marami Parang naman kayo yung yun. narinig ko. Yeah. Na halos naman Oo. nag-ano. Pero good thing yun nga. Ano ba yung what keeps them going na hanggang ngayon nandun yung friendship. Sabi nga ni Lua kanina, yung friendship talaga nila very nga daw talaga tight kasi nga tight sa budget yung ano. Ano na yun, 'di ba? Tapos ngayon grabe na talaga. Ang dami shoutout do. Hello sa inyo, number 1 Ang daming nanonood sa Hi, atin. Kurt. Pa-shoutout din daw. Shoutout kay Ang pogi-pogi mo daw talaga, Lua. Sabi ni Christine. Anong kailangan mo sa akin? Sabi nga, baby ko yan. Baby ka daw ni Christine, Lua. Oh, Grabe naman. grabe. If you mean that because I'm still 22 years old. Yes, baby. Sige. Ayan, oh. Ayan na naman si Yes. Lua sa Makita Kang Muli. Bakit kaya? Yung ano niya doon. Oh, ayan. And Makita ito kang mga... bumi. Ayan. Parang friend supporting a friend lang daw. Oh, 'di ba? Lakas makaan niya. Oh, okay. Share ko lang yung mga comment natin. Oh, go muna. Alright, so we have more questions for our dear guest for today. So sabi dito, if your band were a color, what color would it be and why? I think depende sa Sa era. era eh. O kunwari sa color. 1, 2, 3, nag-ano kami, pink at blue. Kaya nga nag-pink yung Hair. ng buhok to. Oo. Nung ikot, para siyang, ano ba? Teal. Teal-ish, ganon. teal orange. Oo, ano. nung maybe today, maybe tomorrow, orange yun, di ba? Mas Mm. orange. Parang depende sa ano eh, sa era. So make believe ngayon, orange at purple. Purple. Na. Oo. Iba-iba yung color. And if your band naman daw were a flavor, uy, what flavor would it be and why? Asim. Sinigang? Sinigang. Maasim pero malaman. Ayun, sarap nun. Tamarind. Joke lang, joke lang. Maas. Flavor. Siguro,
Nagdedepende Si din. 3-in-1 plus Si 1, pwede LJ ba? natatawa para meron siyang gustong sabihin. Sige na, sabihin mo na yan, Ano LJ. flavor, LJ? Ako para sa akin, flavor nila, bubblegum. Importante yan, outsider's perspective. Oo. Yeah. Bakit naman bubble gum? Oh. Hindi, nangumunguya ang bubblegum. Nguya Ayun pala. yung yeah. Si Anton naman, meron din siyang gusto talagang i-share kanina niya pa gustong sabihin. Anong flavor? Ano ba? Rocky Road. Rocky Ice Road. cream. Ice cream. Kasi, Dahil ba tinataghawat ako? Grabe siya, no? hindi, kasi parang iba-iba kami, pero bagay went together. I love that. Minsan lang sumagot, Ganun. pero... Yes, swabbing Love it. And yun na nga, you just recently released your album na Make Believe. And the cover of it talagang napaka-artsy. Diba? Ang I gumawa- would say ang artsy. So, sino ba'y gumawa nun? And anong inspiration behind that cover? Marami actually people involved doon. Gumawa nun sila Isha, Karen, and si Kat, yung manager namin. Shout out sa inyo. Shoutout sa inyo. Isha Angeles and Karen De La Fuente, Kat Romero. So, yun, ano ba? We had a shoot. Actually, hindi yun yung unang direction eh. Pero yeah, things change along the way. Tapos yun yung nagawa nilang art direction. And ang ganda. Nakakatuwa makita yung yung physical album. Pag nakita nyo mamaya kami sa Marquee Mall, I think may physical album kami doon. Wow. So, And yun na nga. So, would you say then na hindi lang yung music nyo, yung artsy-artsy, kundi rin yung, may something din na personal touch galing sa inyo? yeah. Well, mostly yung direction din na gusto namin is we wanted yung photos namin on the album. As much as possible din. And ang ganda ng direction din ng photo shoot na yun by Enna. Parang nasa playground lang kami naglalaro-laro. Sobrang fun and light lang. Tapos with the help of sina Kat, Isha, and Karen, nabuo yung parang pagka-playfulness ng ng photo shoot na yun. So, Hands-on din talaga kayo when it comes to sa mga Yeah. ganun na I think siguro that's what makes us unique then, working very hands-on sa lahat sa projects namin. I think it's part of being an independent band din kasi. So we eventually along the way we built our own team. So yun in-onboard namin si Kat. Ngayon nag-build na rin kami ng show team namin. So yeah, very very hands-on, really really hands-on. So, hindi lang kayo dalang sa music lang, pati sa visual art na. Actually, that's one of our weaknesses, I would say. Kaya namin kinuha si Karen De La Fuente nun for like our to help us sa creative direction, at least sa visuals part. Pero I think kinakaya naman na. Ay. And another thing na napapansin ko dun sa mga Facebook accounts nyo and in all your social media accounts, talaga ang funny ng mga contents. Right? So, sino ba ang nag-iisip nun? Sino nagka-create or caption? Oo, parang or personality niya na lang talaga yung Personality rin ng band. Although sa social media kami ni Josh yung very hands-on doon. Siya yung nag-edit talaga. Tapos ako taga-bato ng mga funny ideas and captions and copy. Mga ganon. So pag nakita niyo yung group chat namin, nagbabato lang kami ng mga content ideas doon. Tapos, it's basically yung mga content din na kinoconsume namin eh. So try lang namin siyang i-apply sa band. And yeah. And masasabi nyo ba na yung mga content nyo ay nagre-rely sa humor or creativity? kailangan both eh. Both. Kailangan, Oo. Kasi, syempre, dapat yung funny nakaka-capture agad ng attention. But at the same time, parang kakaiba, creative. So, Yeah. ang galing talaga nilang ganun. Creative ways to be funny. Oo. So, inutusan na kami, okay, content tayo. Tara! Game na game lang lagi, Game, no? of course. Yes, always game. And now, syempre, hindi natin makakalimutan yung mga fans. Oo, Let's ating talk mga- about your fans. Sino ang nakaisip nung fan name na Octobears? Paul yun eh. Sila yun. Nagpa-poll kami sa group. Paul sa group. Wala kasi kaming pangalan nun. Octoberians yung isa. Para naman mga late ka-graduate, diba? Ano yung pinaka-weird yung natanggap na? Ovaries. Siya nakaisip naman nun. So, kasama yun sa poll. Nanalo si Octobears. Hinito nyo kasi. Ovaries 1 and 2 ba yan? Ovaries. Over. So, yung pinaka. Pwede ko Ang masagot. cute. Yes. Ovaries 1
1 and 2? Ay, sorry. And yon, so speaking of fans pa rin, ano naman yung most memorable interaction or experience na-experience nyo with your fans? Sobrang dami na Ang dami. dami naming kwento na. Grabe, especially recently kasi grabe yung mga gifts nila, especially nung concert and the tour that we're having, yung mga binibigay nila. May mga nagbibigay sa akin ng K-pop albums. So, ang dami ko ng collection ng Red Velvet album sa bahay. Alam din nila yung mga Salamat. hilig namin outside of yung sa music. So, kay Lua, si Red Velvet. May nagbigay sa akin ng keychain ng F1 kasi mahilig ko sa F1. Si Anton binigyan ng... Pansit Canton. Kasi siya ay si... Anton. Pansit Anton. Ang funny nila. May mga nagregalo ng Ang funny ng Octobers. May mga bigas minsan. So, shoutout kay Mai sa bigas. Ako binigyan ng tuyo. Oo, siya lang yung may ulam. Oo, kami kanin lang. Stiko. Tsaka may bidal ng gulay. Stick, Tapos recently ang daming, dahil nga sinasabi na pagod na ba, di ba pa kayo pagod? May nagre-regalo ng multivitamins, Vitamins. cutting Ay, foam. wow, concern. May nagregalo sa akin ng 2 tube ng Beroka. Mahal nun eh. Grabe. Very caring naman pala ng mga Octobers. So shout out sa lahat ng Octobers na nanonood ngayon and nakikinig sa atin. And speaking of Octobers, and your fans, today I heard that you will be having your show here in Pampanga. Yes. So, Pwede niyo ba silang i-invite for later's event? Yeah. So, saan ako titingin dito? Saan yung camera? Hello sa mga Octoverse namin or kahit hindi kayo Octoverse dito sa Pampanga. Tututog kami mamaya sa Marquee Mall, 6 p.m. para sa aming Make Believe album tour nakasama nung food fest nila doon sa Marquee Mall. So sana makadaan kayo. May mechanics naman na nakapost sa page nila para makanood. And yeah, magtututog kami ng long set. So, see you. wow. And may merch. May kung merch. Gusto nyo. Yeah. Don't forget to purchase po yung mga merch nila para naman. May remember. Diba? May oo. Oh. Sabi nga ni Andrick, present po yung nagbigay ng F1 keychain here. Ay, talaga naman. Pati yata yung pansit Anton. Nandito. Para meron silang challenge horseback riding with Octobers. We did that. Oh, sa Baguio. ginawa talaga na. Yeah. Yeah. Grabe. Kasi nung this year then, we wanted to do a lot of hangouts with our fans, with our core fans of Octobears. So nagsimula yun sa UP, nagpapa-hangout kami. So malapit kanya-kanya. lang. Oo, so malapit lang. So magdadala ng mga banig, tapos pagkain, mga snacks, tapos abot-abutan lang. And then, eventually, kasi mag-record kami sa Baguio, doon kasi kami nag-record sa studio doon. And then, sabi namin, since nandun kami for like 15 days, mag-schedule tayo one day, hangout tayo with the fans there. So may mga iba na umakyat talaga ng Baguio para lang maki-hangout sa amin doon sa isang coffee shop doon. And then, after nun, we hung out with them na rin sa free days nila and namin. So, yun, isa sa mga ginawa namin, pumunta kaming Wright Park para mag-horseback riding. Ang Kaya saya naman nun. pala, kaya na namin kayong pakain. Oh, si Cassandra may entry. Libre niya. Libre mo kami. Sama kami ha, Cassandra. Huwag mo kami kalimutan. Salamat sa pangkabuhayan showcase Oo. na. Fun interaction on top. Okay na, Candy. And then, is it your first time here in Pampanga or Hindi nakapag-perform na naman. rin kayo before? Yeah, last year actually nag-organize kami dito ng tour, yung ating dalawa tour ng Pampanga leg with our friends. So, minsan na-invite kami ng mga schools dito. Pero hindi ko alam kung first small show natin sa Pampanga to. First small show. First yung, oo. So, yun. So how do you say, what can you say about the Kapampangans and yung Kapampangan cuisine? Oh, sarap. What's I your think, favorite? I think may nagregalo ng sisig sa amin nun eh. Ay, first time ata natin mag-ano nun eh. Nung first na Pampanga natin. Oo. Binibiro ko lang eh. Tapos lang biglang may sisig na. Baka bigla siya nagpaluto doon sa kilalang Meron Sisihan. din may nag-abot din sa akin ng cheese bread. Ay, Masarap. dyan lang yan malapit sa baba. Masarap din yung cheese bread. And Yeah. yeah, sobrang warm and welcoming ng mga Kapampangan friends namin, mga bears. Thank you po so Yay. much. Oo. Dahil dyan, meron ba kayong mga gusto pang i-shoutout o i-invite sa inyong mga susunod na Or any gig? message Yes. para sa inyong Octobers. We love you. Love you very much. Parang narinig mo na yung mga sinabi nila na DJ Kakay. Papresent ko na. Love you too! Miss ko na si Joric. Oh, miss ka na din daw po niya. Charing. Kami hindi. Kami hindi. Diyan ka lang. We have a new best friend na. Oo nga. LJ! Kawawang Jory.
Ganyan talaga pag wala ka dito, binabackstab namin isa't isa. Siyempre, siya pinag-uusapan, di ba, pag wala. Ayan. Dahil dyan, can you please invite our ka-vibes once again para sa inyong event later? Hello mga ka-vibes, invite namin kayo sa aming Make Believe album tour sa Marquee Mall dito sa Pampanga mamayang 6 p.m. Sana makita namin kayo. Magpe-perform kami ng long set and meron kaming mga merch na exclusive for this mall tour. Ayan. Thank you so much, mga ka-vibes! And that's it for our October overviews. Yay! Talk segment for today. Today's Saturday. Ang dami nyo daw kasing ganap. Yes. Grabe. Excited din ako pupunta din ako talaga dun mamaya. Tara, dito ka kay. Syempre. At syempre mga ka-vibes, salamat sa inyong pakikinig ngayon araw kung kasama natin ang ever with the Octobers, ang over October, kahit November. Huwag kayo dyan. At syempre patuloy lang makinig sa inyong number 1 Good Vibe Station. GV 99.1.